Eto, mga kababayan, Diyos ko, matatawa ka dito. Bakit? Ano yung sunod? Sa totoo lang, mga kababayan, dito tayo kay PBBM. Nako, Diyos ko. Like po tayo ha, mga kababayan. Ito, sa totoo lang, bibigyan ko kayo ng aral. Ito, may matutunan kayo dito ngayon, lalo na kapag may DDS na nood sa akin. May matutunan kayo dito. Pero, ang hirap kasi talaga ng mga DDS kasi narcissist yan eh. Ang hirap paliwanagan. Kailangan sila yung laging tama. Kailangan sila yung laging nasa ayos. Kailangan sila yung perfect. Hindi sila mali. Narcissist. Oo, social term ng mga bobo. Narcissist. Ito, mga kababayan, si PBBM. Kung noon, mga kababayan, binastos ni Sara Duterte ang panawagan ni PBBM sa taong bayan na ipunin ang tubig baha para magamit natin sa panahon ng tag-init. Alam nyo ang sagot ni Sara, mga kababayan, ipunin ang tubig baha, ipadala sa Malacanang para inumin ni Marcos. Sabi niya ganon. So ngayon mga kababayan, hindi naisip ni Sara, hindi palagi may bagyo, minsan may La Nina. Ibig sabihin ng La Nina, mga kababayan, tag-ulan. Ang El Nino, tagtuyot. Mga kababayan, ang El Nino, tagtuyot. Ang La Nina, tag-ulan. Correct me if I'm wrong kung nabaliktad ang sinabi ko, mga kababayan. Ang El Nino ba ay tagtuyot? Ang La Nina ba ay tag-ulan? So ngayon mga kababayan, kaya sinabi ni PBBM, ipunin ang tubig, ulan or baha para pagdating ng tag-init, magagamit natin yan. So ang sabi ni Sara, ipunin ang tubig, baha, ipadala sa Malacanang para inumin ni Marcos. Kasi sa ekonomiya mga kababayan, wala talagang alam si Sara maskin sa global warming. Walang alam si Sara dyan. Maskin sa kalikasan, wala. Ang alam niya, magtanim ng puno. Tapos pagkabukas, wala na. Patay na yung puno. So ngayon mga kababayan, big deal at issue mga kababayan sa mga DDS, yung pangalawang panawagan ni PBBM na ipunin ang basura para gawing kuryente. Tawang-tawa sila mga kababayan. Grabe ang panlalait nila kay PBBM. No? Ito sa totoo lang mga kababayan, sabi ko talaga, ganito ba talaga kabobo mga DDS? Biruin nyo ito. Sabi ni Mayor TV. Lakas ng amats ni BBM. Biruin mo galing sa train sa ilalim ng lupa. Na which is meron tayong subway yan yung proyekto ni Digong na hindi pinatuloy at hindi pinunduhan. Pinatuloy ni BBM. Katulad lang yan sa pabahay niya sa Davao na kunwari cutting of ribbons hindi tinuloy, si BBM nagtuloy tapos sabihin nila kay Digong. O di sige sa inyo na, mapunyeta kayo. Ngayon, sabi naman niya, sumunod rocket sa space ngayon. Ito lakas ng amats ni PBBM. Biruin mo galing sa train sa ilalim ng lupa. Na which is totoo naman na may subway. Kaya nga galit na galit si Chavit kasi yung niya sa Ortigas na tamaan ng subway. At saka yung mga DDS na nagsabing walang subway, huwag kayo sumakay, mga animal kayo. Mag-commute kayo, animal. Di bali na magbasa, makilikili nyo sa jeep. Sabi niya, biruin mo sa train sa ilalim ng lupa, sunod rocket sa space. Ngayon, kuryente galing sa basura. Ito sa totoo lang, ito ay post ng mga DDS na mga narcissist. Ito sa mga DDS, mga putang ina ninyo, mga walang pera, mahirap, no, mga patay gutom, na hindi nakapag-abroad. Ito lang, experience ko, kasi ilang beses ako nag-abroad, no? Sa mga DDS na hindi makapag-afford mag-abroad mga putang ina nyo, manahimik na lang kayo. Ito yung gusto kong sabihin. Kung nagtaka kayo na ang sabi ni PBBM, ipunin ang basura kasi kukunin natin dyan ang kuryente. Sa mga DDS na ignorante, alam nyo sa totoo lang, kayo putang ina kayo mga DDS kayo Yan ang resulta ninyo sa kakatira nyo sa squatter dyan sa Davao at kakatira ninyo sa bundok
na matatakot kayo makakita ng bus. Sa kakakain ninyo ng kamote araw-araw, mga putang ina nyo, hindi nyo alam na ang basura, pwede kang kumuha dyan ng kuryente. Pumunta ka ng Japan, pumunta ka ng Germany, pumunta ka ng Switzerland, pumunta ka ng Singapore. Ang basura nila doon, ginagamit nila, doon sila kumukuha ng enerhiya sa kuryente, mga putang ina nyo. Palibhasa kasi, nandyan lang kayo sa Davao, hindi kayo naka-abroad, mga hayop, mga bobo, mga mahirap, mga animal. Minsan-minsan, mag-ipon kayo, wag puro shabu ang bilhin ha, tang ina nyo. Wag puro shabu ang bilhin, ipon-ipon din, pasyal-pasyal din sa ibang bansa, tang ina nyo. Kaya nga hindi nyo alam kung ano ang Singapore, kaya sinasabi niyo parang Singapore ang Davao, putang ina nyo, Singapore, hindi Singapore, tang ina nyo. Sa Singapore, wala ka makikitang swimming pool sa kalsada, sa Davao, dagat, nakikita ko. Putang ina nyo, mag-ipon-ipon naman kayo paminsan-minsan, wag puro shabu ang bilhin ha, tang ina nyo. Wag puro bilhin ang mga smuggled cigarettes ha. Minsan-minsan mag-ipon, mag-abroad para malaman-laman ninyo na meron palang kuryente sa basura, tang ina nyo. Yan ang tandaan ninyo mga DDS. Paminsan-minsan mag-ipon, wag puro shabu, tang ina nyo. Ultimo kasi 1 gramo, pinapatos ninyo, tang ina nyo. Mga DDS kayo, hayop kayo. Minsan-minsan mura lang ang 12,000 pamasahe papuntang Singapore, tang ina nyo. Walang visa doon Singapore ha. Paminsan-minsan mag-ipon kay 50,000 kahit 3 days sa Singapore nang makita mo na ang basura sa kanila ginamit para gawing kuryente, tang ina nyo. Wag manatili lagi sa Davao. Tignan nyo mga pag napunta kayo ng Maynila, amoy tae kayo, puro kasi durian ang kinakain yung mga hayop kayo. Kayo mga taga Davao, mga DDS hindi ko sinabi yung mga nagmamahal kay BBM Yung mga taga Davao na DDS, paminsan-minsan mag-ipon ha. Dos, tres araw-araw. Wag puro shabu, Wag puro shabu. Minsan ipon-ipon pasyal wag ipon-ipon pang droga Tang ina nyo, animal Kaya tignan nyo, hanggang ngayon ignorante kayo, mga animal kayo Tignan nyo, hindi nyo alam na sa basura, pwede kang kumuha ng kuryente dyan. Sa basura, pwede kang kumuha ng gasolina dyan. Tangina nyo. Tignan nyo ang Singapore, yung basura sa kanila sinusunog. Doon nila kinukuha yung init ng enerhiya ng kuryente. Tapos, pag yung mga abo nun, tinatambak, naghimo nilang isla ba? Hinimo nilang isla, yung mga upos nila doon sa basura. At dahil sa pagsunog nila, yung sobrang init ng Fahrenheit, degree Fahrenheit, Fahrenheit tuloy. Nang init ng sinilaban nilang basura, doon sila kumukuha ng enerhiya. Tang ina nyo At hindi nyo alam mga taga Davao na mga DDS, animal, pasyal-pasyal kayo pag may time. Alam nyo ba sa Singapore, yung ihi at tae nila, nire-recycle yan, naiinom nila ulit, naliligo nila ulit. Baka sasabihin nyo naman, tignan nyo si Kento, nag-invento na naman ng salita. Yung ihi daw sa Singapore na iinom ng mga tao, tang ina nyo, pagpakitaan ko kayo dito ng ginagawa ng Singapore engineering. Diyos ko, dito nyo makikita na sa Singapore, walang sayang. Sa Davao, puro sayang utak nyo, puro kasi kayo shabu, tang ina nyo. Ipon-ipon pang pasyal hindi itong ipon-ipon pang shabu. Tang ina nyo. Kaya tawag-tawag pa kay drug-free sa Davao. Free ang drug. Animal. Biruin nyo yung mga DDS, lakas daw ng amats ni BBM. Yung una, pinapaipon yung baha kasi gamitin sa tag-init. Sabi pa ni Sara, iponin yung baha, ipadala sa Malacanang para inumin ni Marcos. Ang ina mo, Sara. Pangalawa, yung train galing daw sa ilalim ng lupa. Totoo naman talaga may subway. Sa mga hindi po nakakapunta ng ibang bansa ng mga DDS, tang ina nyo, hindi lang sa Singapore, sa Japan, sa Hong Kong, may mga subway. Halos sa Europe, puro subway. Yan yung tinatawag dyan na train sa ilalim ng lupa. Tang ina nyo, hindi kasi kinakaramdam ng ganyan, hindi kinakaranas kay mga mahihirap kayo. Puro kasi shabu yung pinaglaanan ninyo. Ipon-ipon, pasyal din pag may time. Para makita mo yung pagkakaiba sa Pilipinas at sa ibang bansa. Para hindi ka magmukhang ignorante sa sarili mong bansa, tangina ka. Pangalawa, sunod daw yung rocket sa space, putang ina nyo. Kung alam mo lang, kung nakapunta ka doon sa SpaceX ni Elon Musk, sana yung mga DDS, no? Sana. Kung si Elon Musk sakali makapunta sa Pilipinas, isa lang hiling ko, kunin mo lahat ng DDS, dalhin mo sa Mars para makaranas naman sila ng spaceship.
Kasi ang mga DDS, nakaranas sila karton, ginakitan. Nakakabuo sila ng isang bagay, karton, ginajakitan. 'Di ba? Akala siguro nila hindi totoo yung rocket papuntang space. Oh. Pangalawa, kuryente galing sa basura. Tang ina nyo, mga DDS, ang sarap nyo pagsaplagin. Biruin nyo ito ipakita ko sa inyo kuryente. Kuryente galing sa basura. Pakita natin Utang ina tong mga DDS. Akala nila, pinagtatawanan nila na ganyan-ganyan lang ang sinabi ni PBBM ay hindi totoo. Ay itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. At napakalaking bagay ng pagka natapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan. Ngunit patuloy pa rin ang ating mga ginagawa, yung yung ating kontrabaha, yung project natin na ganun, at patuloy pa rin ang dredging, pati kasama ang LGU. At ang Did you know trash can actually generate electricity, turning waste into valuable energy? Here's how it works. Garbage trucks deliver trash to a waste-to-energy plant, dumping it into a pit. Cranes lift it into a feeder, sending it into an incinerator heated to over 1,000 degrees Celsius. A conveyor at the bottom keeps the trash rolling to make sure it burns completely. The burning produces hot gases which transfer heat to boilers and water pipes, creating high-pressure steam. This steam spins a turbine, turning heat into mechanical energy, which then drives a generator to produce electricity. That electricity goes into the grid to power our homes, and the heat can also be piped to warm buildings. The leftover ash can be used for road construction, and the smoke is carefully purified. Electrostatic filters trap ash. Sprays of calcium hydroxide neutralize acids. Plants filter dust, and chemical reactions turn harmful nitrogen oxides into harmless nitrogen gas. The cleaned residuals are then released safely through the chimney. This method of waste to energy is not only eco-friendly, but also turns trash into a strategic resource, truly making waste into treasure. Did you know trash can actually generate electricity? Alam nyo na, ganun ang ginagawa. Yung abonon, kung marami naman tayong kalupaan, pwede nating gawing aspalto sa kalsada. Nakita nyo yung ibang kalsada itim, tapos habang mainit pa, para siyang gomang tinutunaw. Galing sa mga basura yan, sa mga gulong na luma. Yan yung binubuho sa kalsada, ginagawang aspalto. Kita nyo, pati AI daw, fake news, tang ina nyo. Pumunta kasi kayo ng Japan at Singapore, mura lang pamasahe, Singapore na lang. Singapore na lang, wag na Japan kasi may visa doon, may pocket money pa. Singapore, walang visa. Nang malaman mo, putang ina nyo mga DDS, palibhasa kasi, ayaw lagi mo pagbuto, abi mo ka-abroad. Mga mahirap, biya mo kwarta. Wala kayong mga pera. Paano kasi, imbis na paglaanan nyo yung pagpasyal ninyo, pinaglaan nyo pabili ng shabu, tang ina nyo. Yan yung napapala sa kakashabu ninyo. Nasabog yung utak ninyo, wala kayong alam, mga animal. Kita nyo, mga ignorante, mga hayop na idiot nitong mga DDS na to. Sorry to say DDS Pilipino, kapwa tayo Pilipino, pero alam nyo, sa totoo lang, mas may utak pa sa inyo mga badyaw hindi ko ini-underestimate ang mga badyaw Mas mabuti pa ang badyaw na paghulugan mo ng peso, nilalangoy, iniipon, pinambili ng pagkain. Pero yung mga DDS, pag binigyan mo ng piso, ibato sa'yo kasi bakit? Hindi ka siya pambili ng shabu. Putang ina to mga DDS na to. Ang hirap niyo paliwanagan, mga bobo, mga narcissist. Alam niyo na, mga kababayan. Pinagtawanan nila si BBM. Saan daw nangyari? Basura, kumukuha ng kuryente. Tangina nyo. Ang tagal ng ginagawa niyan sa Germany, sa New Zealand, sa Europe, sa Japan, sa Singapore, sa Korea. Ginawa na yan. Pati Australia, ginawa na yan. Sa basura. Kinuhaan nila ng kuryente. Di ba? Ay, nako. Alam niyo, sa totoo lang, yan talaga ang resulta ng uma-idolize ng presidente na ang laging laman ng isip, potang ina mo, ang ina ka. Ito kasi yun mga kababayan Ito yung napapala nila, mga kababayan, na pag-idolize nila ng ng presidente. Hindi ito binigay ninyo.
Paano ka maka-retreat na yun? Idagdag pa ako. Earlier, Because even earlier, idagdag, Ayan, oh. ano yung maingay? Mm. Mga ako, Mm. hindi ito binigay ninyo. Binigay ito ni Kristo. Mm. Sabi ni Jesus Christ, magmura ka ng magmura para matauhan mo yung mga gagawin yan. Ilang scroll ka na today? Di ba? Magmura ka na magmura para matauhan daw yung mga tao na yan. Ah, putang ina, sa kakamura ni Digong, tignan mo, naging ignorante yung mga DDS. Kasi hindi nila alam eh. Yung mga pinagsasabi ni BBM, hindi nila alam yun. Kasi hindi yung nagawa ni Digong. Ah, sa panahon ni Digong, nakita mo na ang baha na solusyonan, wala. Sa panahon ni Digong, nakita mo ang mga luma na mga building na solusyonan, wala. Kaya hindi nila alam yung mga ganyan. Mga kababayan. Kaya hanggang sa ngayon, yung mga DDS, mangmang. Diba? Alam nyo na. Mga kababayan. Tapos biruin mo, pati si Jesucristo, ginamit pa ni Digong, inutusan daw siya ni Jesucristo na magmura ng magmura. Tang ina nito. Diba? Kaya yung mga DDS, yung idol ninyo, bukod na sa sinungaling, malasubas pa yung bunganga. At least ako, nagmura ako, may dignidad. Si Digong nagmura, walang kalidad. Nakaka-impluwensya patuloy ng mga kabataan. Ay, nako. Kita nyo naman ang epekto ng ginawa ni Digong. Ultimo, yung bata sa Tacloban na maril. Si Digong nga, nakabaril, 16 years old, naging presidente. Sana ako, pag namaril, maging presidente rin. Tangina. So, yun lang po yun, mga kababayan, no? Yung ating reaksyones, mga oras na ito. Ay, nako. Ang hirap talaga. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, yung pagiging ignorante, yan yung magdadala sa kapahamakan mo. Kaya minsan-minsan, mag-ipon para makapagpasyal sa ibang bansa. Hindi yung puro ipon pang shabu. Tangina nyo, mga DDS. Wag puro pang shabu, ha. Wag puro durian. Di ka ba nagsawa sa kakakain ng durian? Pati hininga mo, amoy tain, ha. Pumunta ka ng Hong Kong, pumunta ka ng Japan, Hong Kong, Japan, Korea, Singapore, Malaysia. Pumunta ka rin ng pumunta ka rin ng Europe at Amerika. Nang maranasan mo, DDS. Tapos yung mga DDS na nasa Amerika na, wag maging tanga. Alam nyo yan. Alam nyo na may ganyan sa bansang yan. Alam nyo na may ganyan sa bansang yan, tapos kayo sumabay pa kayong tumawa na si BBM nag-ambisyon at nangarap na ang basura daw gawing kuryente. Ang ina nyo, nakikita nyo. Ang daming DDS na sa abroad, alam nyo yan. Diyos ko. Kaya kayo mga DDS na sa abroad, naturingan pa kayong nasa abroad, bobo pa rin kayo, tangina nyo. Kaya tignan nyo, pag uwi nyo, puro resibo lang dala ninyo. Diba? Napansin ko, sabi ni BBM, ipunin ang basura kasi makukuha natin dyan, gawin nating enerhiya. Tawang-tawa yung mga OFW sa ibang bansa. Hindi nila iniisip na nasa ibang bansa sila. Ganyan ang ginagamit. Diba? Tawang-tawa sila. Pero pag nagmahal ang kuryente, putang ila, sisihin nila si BBM. Hindi naman si BBM may hawak na Meralco. Si Pangilinan naman. Di ba? Tapos, kapag mababa ang sahod, sisihin nila si BBM. Bakit? Si BBM ba may-ari ng SM? Si BBM ba may-ari ng Pure Gold? Si BBM ba may-ari ng Robinson? Bakit si BBM ang sisihin ninyo? Si BBM ba may-ari ng Jollibee? Para taasan yung sahod, si BBM ang awayin ninyo? Yung may-ari ng Jollibee, Robinson, SM, awayin ninyo. Bakit ang baba lang magpasahod? Hindi yung awayin ninyo yung presidente. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Yun lang po, mga kababayan, no? Yung ating topic sa mga oras na ito. Oo, talaga. Wala ka nang masahan, mga kababayan. DDS nga ni. Pagka iti-iti, amoy tae. Utak tae kasi, kaya iti-iti. Ay, nako. So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi and see you next vlog, no? At next topic. Maraming salamat. God bless and bye-bye.